Hello guys, mga kamaster, magandang tanghali sa inyong lahat. At muli naman tayo nagbabalik sa ating channel na Master Sam. Are you ready? So guys, nandito naman tayo upang may tatalakay natin ang tungkol sa isang video viral na sa isa lamang content creator na hindi siya pinalad o hindi siya sinuwerte dahil sa konti nating pangarap. So ang pag-uusapan natin ngayon guys tungkol sa isang vlogger na hindi natin alam kung may YouTube channel siya o Facebook page ang kanyang gamit dahil lamang sa pangarap ng isang tao. Katulad natin mga small creator o small YouTuber, nais natin makilala pero may paraan. So, bagong lahat ba, tatalakay natin, hinihingi ko muna ang inyong kunting pag-unawa. Maging subscribe sa aking channel at pindutin nyo lang aking button at piliin ang all para maging updated tayo lagi sa ating mga content na video. Okay guys, balik tayo dito sa isang vlogger na nag-viral dahil sa isa lamang pag-request ng isang ating kanyang follower na kung saan ang hamon ay kanyang kinagat. So, pag-uusapan natin ito guys, mga kamaster, kung paano lutasin ang isang video na hindi ka mapahamak. Okay. Para sa akin guys, yung mga small content creator tulad ko, nasubukan ko na yan mag-vlog na hinahamon din tayo ng ating mga subscriber or followers na gawin dapat. Nung una kong vlog, so very excited tayo sa ating vlog kasi gusto na natin makilala agad. Yung nauso pa yung Battle of YouTuber, nagawa kong nagbasag ng isang hollow block pero nilagyan ko yun ng lamat ng konti. What? Pero dahil sa kagulangan ng hollow block, antigas. Nabasag ko man yun sa aking suntok, kaso lang, medyo nakurbo yung kamay ko at hindi ko na inulit. Ngayon, may nag-request sa akin na pwede ko ulitin, 2 hollow block. Pero hindi sabay, isa-isa. Hanggang 3. Ngayon, wala namang kondisyon na magbigay ng irong halaga. Ang sagot ko sa kanya, pasensya ka na, idol, dahil sa ginawa ko, nakorbo yung kamay ko at 1 linggo akong nagtest sa sakit ng aking braso. Kaya hindi ko na uulitin yan dahil wala naman akong napapala doon. So hindi naman tayo nagka-view sa malaki o hanggang doon lang. So guys, pag-uusapan natin tungkol sa isang vlogger na kumain ng manok dahil ang hamon sa kanyang followers na pati tinik ay lulunukin o patainan ng mga tinik. So guys, dapat napakarami ng vloggers na napapahamak o nasawi dahil sa nais natin sumikat. Si Boy Tapang nga kung hindi lang yan naunahan ng pera. At karoon din yan tama sa bitokay dahil sa kakain-kain niya mga exotic food. Dahil may pera na siya, pwede niya ipagamot agad. Diba? Pero tulad natin na medyo wala pating kakayahan, so nakaramay tayo dun sa isang vlogger na kumanawa dahil sa kanyang pamilya. Nagkarami po ako sa inyo. Ito ay hindi to usapin na binababa natin yung mga bawat pangarap ng isang small creator, pero sana po tayong mga follower hindi natin sila ipapahamak dahil tulad nung isang vlogger na nasubo dahil manganak na daw ang kanyang buntis kanyang mga anak dahil sa sinasabi ng isang follower na magbigay siya ng 20,000 pero ang balita ko wala naman nangyayari, wala nagaganap. So sana ngayon yung follower na yun hindi dapat tinutuon niya na makatulong naman siya. Paano kung usigin siya ng konsensya dahil sa hamon niya nakapatay siya ng tao, masahol pa siya sa kriminal, di ba? So ikaw ngayon follower kung saan ka mga ngayon, dapat makonsensya ka rin na pag-isip-isip mo kahit sabihin mo biro ang joke lang dahil tayo ng mga vlogger hindi rin nakapag-isip dahil sa kahirapan
kagatin natin yung mga hamon na ganyan dahil walang trabaho, sa probinsya pa. So gagawin nila ang lahat para maging success ang kanilang video. So hindi nila iniisip na maaari nilang ikapahamak yan. Di ba? So may isang vlogger natin na kilala na, taga Surigao, di ba? Tumalon sa isang mataas na palapag. Pagbagsak niya dun sa tubig, mali ang pagkabagsak niya. Kung nangyari, dinagapan, patay. At marami naman din tayo nakita nag-vlog mga ibang lahi. Kumakain ng mga galamin ng kubita. Hindi rin tagal, namatay din dahil siyempre dumidikit yan sa ating bitoka yung mga ganyan. Tapos yung mag-asawa na vlogger na kumakain ng mga limpo ng sobrang lambot. So hindi natin nakita kung ano nangyari sa kanila. Baka sa balita ko napahamak na rin, na high blood, dinatake. So napakaraming nangyayari guys na dahil sa ating pangarap napapasama tayo. Ito si Master Sam guys, natuto na to, hindi ko hangad na sumikat. Noon pa ako nagbablog sa YouTube ko, no, dahil hindi naman tayo nag-trending sa Facebook. Sa YouTube ganun din, pero at least may nakukuha tayong mga subscriber, commentor, mga like. Andyan na sila, hindi sila nawawala. Kung may video tayo, nag-i-updated. So guys, ako, matagal ako sa nag-YouTube, mga 2 years o magte 3 years na, pero wala pa akong minatanggap na pera. Pero nakikita ko sa revenue ko as in gumagapang na parang pagong. Pero hindi tayo namamadali dyan mga kamaster, dahil darating sa atin yan para sa atin. Huwag lang natin ipahamak ang ating sarili sa mga hamon, dahil yan ang ikakabagsak natin na gusto agad natin sumikat. Hindi ganun. Swertihan niyo yung vloggers guys, hindi tayo mapira, mahirap tayo, hindi tayo mamumuhunan dahil darating din yan para sa atin. Hindi yan natin ura-urahin na mismong araw na to papalarin tayo, hindi. Matyaga ka sa channel mo o anumang page mo sa Facebook, pagtyagaan mo yan mga kamaster. Huwag mo agad sabihin na baka kinain itong buto na to, sikat ako, kilala ako. Hindi ganon. Pasintabi po sa isang vlogger na naman tayo. Ito ay padaplis lang sa mga taong baka nga kayo'y gayahin nyo. Huwag. Marami na rin nasasawi sa mga ganyang hamon na mga exotic o mga delikadong pag-vlog para lang makilala. Dito lang tayo, kunting tiyaga lang, kunting tiis hanggang makilala tayo sa ating channel. Huwag lang tayo magsawang mag-upload ng ating videos na kung pwede naman pakinabangan. Yun lang. Ganon lang kasimple ang ating vlog. Hindi na natin kailangan pang sakta nating sarili, kahit maduwal na tayo, masuka tayo, kakain tayo manghang, kakain tayo ng mga aniwan, bla. Huwag na natin gagawin yan mga ka-vlogger, mga ka-master, dahil pwede natin ikasawi o ano pa kaya mangyari sa atin. Mag-iingat tayo sa ating vlog hanggat tayo malakas pa, darating din sa atin yung tagumpay na yan. Basta may tiyaga ka lang, may nilaga ka, di ba? Tanda mo yan, kamaster. Kaya lahat tayo, lesson learned na huwag nating basta-basta kagatin ang mga hamon ng ating mga followers, subscriber man. Dahil sila, sabihin lang, namatay. Ay, biro ko lang yun eh. Hindi ganun. Mahalaga ang bawat buhay ng tao. May pamilya tayo na umaasa sa atin, may pinapakain tayo. Umay! Pamilya tayong binubuhay. Umay umaasa sa atin na supling. Diba? Gawin natin ang tama, mga kamaster. Huwag tayong bara-bara sa ating vlog. Tulad nito, kwentong-kwento na pag-uusapan at maintindihan na may aral. Diba? Kuha niya na. O, kaya mga kamaster, yan na po ang aking mga mensahe at ang aking mga kunting paalala sa ating mga kapwa small creator o small vlogger. Ito si Master Sam na muli nagpaalala sa inyo at maraming salamat. Shout out din dyan sa inyo, sa aking mga subscriber. Kayo po'y pagpala sa araw na ito at pagpalain tayo naway direction and blessing. God bless!
Muling pagbabalik ni Master sa It's not